at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Oktubre 4 taong 2023. Mga kabombo Castor Nation sa ating Christmas countdown, 82 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan mamaya sa ating weather update, mga kabombo, ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Itinas na sa northern portion ng Batanes dahil pa rin po yan sa bagyong Jenny. Ang National Economic Development Authority naman iminungkahi ang pagbibigay ng unconditional rice subsidy sa mga mahihirap kasunod ng planong pagbawi sa price cap sa bigas. Samantalang stock naman ng bigas dito sa Pilipinas inaasahang tataas ngayong Oktubre. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Ang Korte Suprema hiniling naman sa Malacanang at Kongreso na sagutin ang petisyon laban sa constitutionality ng Maharlika Investment Fund. Ang lider ng Senado iginiit na nakahandang sumagot, kaugnay pa rin po dito. Ang suspect naman sa pagpatay sa Pinay overseas Filipino workers sa Saudi Arabia naaresto na ng mga otoridad. Samantalang Philippine Coast Guard umaapela sa mga Pilipinong mangingisda na mangisda lamang sa Baho de Masinloc sa kabilahuyan ng presensya ng mga China doon sa lugar. Ulat man naman mula sa lalawigan, nasa 3 bata ang nailigtas ng Department of Social Welfare Development Caraga mula sa kulto sa Surigao del Norte. Abangan din mamaya sa ating update sa Asian Games. Ang Gilas Pilipinas nakahanda na raw na harapin ang China doon sa semifinals na nagpapatuloy na Asia 2023. International news naman, ang US House of Representatives na si Kevin McCarthy pinatalsik sa pwesto. Samantala si US o dating US President Donald Trump muling binanatan ang judge na dumidinig sa kanyang kaso. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Iminungkahi ng National Economic Development Authority ang pagbibigay ng unconditional rice subsidies sa mga mahihirap na Pilipino. Ito'y kasunod ng planong pagbawi sa sinakdang price cap sa bigas. Sa isinagawang sectoral meeting sa Malacanang, nagpahayag ng suporta ang National Economic Development Authority sa posibleng pagtanggal ng price cap sa bigas. Dahil dito nagbigay ng rekomendasyon ng ahensya sa pamamagitan ng intervention katulad huyan ng logistic support sa rice traders, financial assistance sa mga magsasaka at unconditional rice price o rice price subsidies para huyan sa mga mahihirap na Pilipino. Una rito, inirekomenda ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maaari nang tanggalin ang price cap sa bigas dahil tumataas na ang produksyon ng bigas at bumababa na rin ang presyo ng bigas sa iba't ibang merkado sa ating bansa. Nalalapit na rin kasi ang anihan ngayong fourth quarter o ika-4 na quarter ng taon. Asahan din ang pagbaba ng presyo ng imported na bigas sa global market. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo, inaasahan namang tataas ang stock ng bigas sa Pilipinas ngayon pong buwan ng Oktubre dahil po yan sa inasahang maaani na 1.9 million metriko tonelada ng palay. Ayon kay Department of Agriculture Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, inaasahang magtatagal ang supply ng bigas hanggang sa 74 o 74 na araw na tumaas mula ho sa 52 noong Setyembre. Bunsod pa rin dito ay inaasahang malakihan ang ani para ngayong buwan at maging sa buwan ng Nobyembre, kaya't asahan anya ng publiko na magiging matatag ang supply ng bigas sa Pilipinas. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na magsisimulang mag-stabilize ang mga presyo ng palay at bigas kasabay huyan ng pagsisimula ng anihan ng mga magsasaka nitong Setyembre at maging ngayong buwan ng Oktubre. Samantala sa iba pang usapin, ipiniliwanag nitong Department of Trade and Industry ang kahalagahan ng 300 million pesos na programa ho nito. Sinabi nitong si Secretary Alfredo Pascual na ang nasabing programa ay magtataguyod daw dun sa binuo nilang strike force na siyang lalaban sa mga hoarders, mga scammers at mga mapagsamantalang negosyante sa buong Pilipinas. Ang paglilinaw pa ng kalihim na ang nasabing pondo ay hiwalay para sa consumer protection. Ang nasabing plano ay para gawing centralized na ang consumer protection activities sa kanilang head office at tuluyang mabantayan ang mga mapagsamantalang negosyante dito yan sa Pilipinas. Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba
na may Cherper Syrup fortified with zinc dahil ang mga mamis di yan payag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherper ay gumawa ng Cherper Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherper na para talaga sa mga kids. Ang Cherper Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherper ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, inatasan ho ng Korte Suprema ang Malacanang at Kongreso na magbigay ng kanilang sagot o komento sa petisyon na naglalayong ideklara bilang unconstitutional o illegal ang Republic Act number 11955 o mas kilala bilang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ang Maharlika Investment Fund ay kauna-unahang investment fund law sa Pilipinas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Ang magiging pondo rito ay pamamahalaan ng Maharlika Investment Corporation na sa kasalukuyan ay mayroon ng panimulang pondo na aabot sa 150 billion pesos. Sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, pinagpapaliwanag dito ang dalawang sangay ng gobyerno sa loob ng 10 araw hinggil sa petisyon na ideklarang unconstitutional ang Maharlika Investment Fund. Inatasan rin ng kataas-taasang hukuman na magbigay komento sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary Benjamin Jokno, maging ang Kongreso at Senado hinggil sa temporary restraining order na inihain laban huyan sa Maharlika Investment Fund. Kung maalala, naghain noon ng petisyon para ideklarang labag sa saligang batas o sa konstitusyon na ang Maharlika Investment Fund sina Senator Aquilino Coco Pimentel III, dating mambabatas at Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Bayan Muna Congressman Carlos Isagani Zarate at dating Congressman Ferdinand Gaite. Gate ho ng mga petitioner, ang Maharlika Investment Fund ay nangangailangan ng masusing pagsisiyasat ng Kongreso, maayos na konsultasyon sa mga stakeholders at naging yaong maingat na pag-aaral ng mga eksperto sa ekonomiya. Abangan din pumamaya dito mga kabombo. Samantala mga kabombo, sa ating ibaang mga balita, dako ho tayo dyan sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Kaugnay po dito sa report, tungkol pa rin po dito sa Bagyong Jenny. Dahil mula ho dun sa signal number 2 kahapon na pinakamataas na naidulot ho ng Bagyong Jenny, ay naitaas na ho sa signal number 3. No? Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Nakataas na ho dyan sa northern portion ng Batanes dahil po yan sa Bagyong Jenny. May nakalap na dagdag na report ho dito mula ho sa Bombo Radio Philippines Weather Center, si Bombo Victor Liantino. Good morning, Bombo Genesis. Sa bahagyangang humina ang bagyong si Jenny at nagsimula rin itong magbago ng kanyang tinatahak na direksyon, pakanluran, hilagang kanluran sa katubigang sakop yan ng ating bansa. At bukas nga ng umaga, Bombo Genesis, ay inaasahan itong maglalandfall diyan sa may timog na bahagi ng Taiwan bago ito tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Sa sandaling lumabas na ito sa teritoryo ng bansa ay patuloy nitong tatahakin itong Taiwan Strait at coastal waters ng southeastern China. Malaki rin ang tsansa na humina na si Jenny sa sandaling maglandfall ito diyan sa mabatong lugar ng southern Taiwan. Samantala, patuloy na palalakasin na naturang sama ng panahon itong southwest monsoon o hanging habagat na magdudulot ng mga paminsan-minsang pag-ulan dyan ho sa western portion ng Luzon hanggang sa susunod na 3 araw. Batay sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ng sentro o itong mata ng Bagyong Jenny sa layong 270 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 185 km per hour. Kumikilos ang naturang sama ng panahon, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Sa ngayon ay nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 dyan sa timog na bahagi ng probinsya ng Batanes at asahan na ang lakas ng hangin na posibleng umabot sa 89 hanggang 117 km per hour sa susunod na 18 oras.
Ang tropical cyclone wind signal number 2 naman ay umiiral sa nalalabing bahagi ng Batanes at northern portion ho ng Babuyan Island. Dito ay posibleng umabot naman sa 62 hanggang 88 km per hour ang lakas ng hangin sa susunod na 24 oras. Nakabandira rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Inaasahan na abot sa 39 hanggang 61 km per hour ang lakas ng hangin na mararanasan sa mga nabanggit na lugar. At dahil nga sa kasalukuyang lagay ng ating panahon, ay asahan na itong mga paminsan-minsang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng bagyong Jenny at ng umiiral na southwest monsoon at localized thunderstorm. At dito, Bombo Genesis, sa Metro Manila ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin yan sa umiiral na hanging habagat na lalo pang ang pinalalakas ng bagyong Jenny. At posible rin ang senaryo ng pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pinapayuhan natin ang lahat na mag-ingat at maging handa. Bombo Genesis. Okay. Bombo Victor, kasi nangyari ho noon, noong Typhoon Egay na parang bumalik itong bagyo, nung papalabas na siya dyan sa bahagi ng Batanes, papunta ng Taiwan. Wala bang ganitong senaryo, posibilidad ang bagyong Jenny ngayon? Batay doon sa kasalukuyang tracking o itong kilos ng bagyo ay hindi natin nakikita itong posibilidad na bumalik ito muli kagaya ng nabanggit mo, Bombo Genesis. Okay. Ilang araw o ilang oras siya mananatili dyan sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas o ng Batanes at ng Taiwan bago siya tuluyang maglandfall? Yung nababanggit mo kanina na maglandfall or posibleng maglandfall, Bombo? Nabanggit ko nga kanina, Bombo Genesis, na bukas ng umaga ay maaring ang ito maglandfall dyan sa may bahagi ng southern o itong timog na bahagi ng Taiwan, Bombo Genesis. So within the next 24 hours, mananatili pa rin siya sa karagatan. Makakaapekto sa mga mangisda kung sakali dyan. Yes, Bombo Genesis, dahil nga malawak itong dalang kaulapan ng naturang bagyo. Bagamat malayo ang sentro nito dyan sa may ilang lugar na nasa extreme northern Luzon, ay makakaapekto pa rin at magdudulot nga ito ng mga pag-ulan dahil nga sa nabanggit kong malawak na dalang kaulapan ni Jenny. Pero simulan nung tinutukan natin ito, Bombo Victor, parang napanatili niya yung lakas niya, no? Mula sa 65 hanggang sa 100, hindi na siya lumakas ng lumakas. Although may naitaas ng hanggang signal number 3 dyan sa ilang bahagi ng Batanes, ano? Parang dun lang, na-maintain lang niya yung lakas na yon at hindi na niya nalagpasan pa yung ganung lakas. Sa mga sa batay sa ating pagtataya ay posibleng hanggang typhoon category na lamang ang ilalakas ng bagyong si Jenny at kaya nga itinaas lamang itong signal number 3 dyan sa may bahagi ng Batanes dahil nga patuloy itong lumalapit sa naturang lugar. Okay. Sige, maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Manatiling nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa mga susunod pang updates ukol pa rin sa bagyong si Jenny. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan din ho ninyo mamaya, mga kabombo. Makipag-ugnayan ho tayo sa Philippine Coast Guard na nakabase ho dyan sa bahagi po ng Northeastern Luzon ang may sakop sa buong Cagayan, Isabela, Aurora and parts ng Cordillera Administrative Region hanggang dyan na po sa bahagi ng Batanes papunta dan sa may bahagi po ng Taiwan na. Sila po nakakasakop. Kaugnay pa rin po dun sa kasalukuyang sitwasyon ng Northeastern Luzon. Kasama pa rin po nitong pagtutok natin, mga kabombo, sa nagpapatuloy hong epekto ng bagyong Jenny. Oras natin, 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pong mga balita, binigyang diin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na handa o nakahandang mataas na kapulungan ng Kongreso na sagutin ang mga katanungan at mga isyong bumabalot daw sa Maharlika Investment Fund. Ito ay sa gitna ng kautusan na rin ng Korte Suprema na sagutin ng sangay ng ehekutibo at lehislatura ang petisyong nagpapadeklara sa Maharlika Investment Fund bilang unconstitutional o labag sa saligang batas o labag huyan sa konstitusyon. Ayon sa Senate President, welcome sa kanila ang utos ng Korte Suprema na maghain na ng komento sa petisyon ang Executive at Legislative Department dahil ito na ay bahagi naman daw ng judicial process. Katunayan anya, inatasan na niya ang Senate Secretary na makipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General kaugnay sa paghahanda at paghahain ng komento.
Igagalang dinaan nila sa Senado kung anuman ang kalalabasan o magiging desisyon dito ng kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Nanindigan naman ng Senate President na sumailalim ang Maharlika Investment Fund Act sa tamang legislative process at kumpiyansang nalalagpasan o malalagpasan ng batas ang anumang pagbusisi ng hukuman at ito ay alinsunod pa rin sa saligang batas. Tiniyak naman ng Pilipinas at Lithuania na lalo pang mapapalakas ang bilateral relations ng dalawang bansa. Ito ay kasunod na rin sa pagpresenta ng credentials ni Lithuanian Ambassador Ricardas Slipavicius kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon pa sa Lithuanian envoy, like-minded nations ang Pilipinas at Lithuania. Patunay rito ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa panahon ng pandemya at sa pagtulong sa mga mamamayan ng Ukraine. Kung matatandaan ay tumanggap nga ang Pilipinas na mahigit 390,000 bivalent COVID-19 vaccines mula sa Lithuanian government. Dagdag pa ng ambasador na bilang mga miyembro ng European Union at ASEAN, parehong nauunawaan ng Pilipinas at Lithuania ang global challenges na naging daan sa pagiging magkatuwang nito sa pag-unlad. Sinang-ayunan naman ito ni Pangulong Marcos na nangako ring patuloy na isusulong ang pagpapalakas pa ng bilateral relationship ng dalawang bansa. Formal ngang naitatag ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Lithuania noon po yung Disyembre 15 ng taong 1991. Samantala mga kabombo, magtataas na ho ng ₱1 ang singil sa pasahe sa lahat ng public utility jeepney sa buong bansa. Moderno man yan at tradisyonal na jeep. Epektibo ho yan dakong 1:00 ng madaling araw sa araw ng linggo. Ito ho'y sa Oktubre 8 ng taong kasalukuyan. Ito'y matapos na aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hirit na pisong taas pasahe ng ilang mga transport group. Sa gitna pa rin po yan ng magkakasunod na aumento o pagtaas sa mga nakalipas na linggo sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nilinaw naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadis III na pansamantala lamang ito habang hindi pa nag-stabilize ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mula sa kasalukuyang minimum fare na 12 pesos sa mga pampasaherong jeep, mga kabombo Caster Nation, magiging 13 o 13 piso na ho ito simula ho yan sa susunod na linggo o magsisimula ho yan sa araw ng Lunes. Samantala, ayon kay Guadis, magsasagawa ng panibagong pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa susunod na linggo para ho yan sa petisyon na humihiling ng 5 pesos o 5 piso na aumento bilang minimum fare para ho yan sa mga public utility jeepneys. Samantala, update naman dahil naaresto na ng mga otoridad sa Saudi Arabia ang sospek sa pagpatay sa 32 anyos na Pinay Filipino worker na si Marjoret Garcia. Kinumpirma ito ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez isang araw matapos na kumpirmahin ng mga otoridad dito sa bansa noon lamang araw ng Lunes ang pagkamatay ng Pinay OFW dahil sa natamong saksak sa katawan. Sinabi ng DFA official na natagpuan ng mga pulis sa Saudi ang dugoang katawan ng biktima OFW dahil sa mga saksak kaya't agad na isinugod ito sa ospital kung saan ito binawian na ng buhay. Base sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, sinabi ni Assistant Secretary Cortez, lumalabas na ang pumaslang sa Pinay overseas worker ay kakilala umano nito at katrabaho. Subalit nilinaw na hindi ito Pilipino at hindi rin ang employer ng suspect sa naturang krimen. Sa kasalukuyan ay gumugulong na anya ang investigasyon sa krimen at inaantay ang resulta at sa oras na matapos ito ay aasikasuhin na ng Saudi authorities ang dokumentasyon upang agad nang maiuwi sa bansa ang labi ng nasawing OFW. Sa kasalukuyan nakikipag-ugnayan na anya ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sa pamilya ng biktima at nakahanda silang magbigay ng kinakailangang tulong lalo na sa naulilang asawa at mga anak ni Marjoret. Sa iba pang mga balita mga kabombo Caster Nation, inasahang makapagtala ng pinakamabilis na paglago mula ho sa lahat ng developing countries sa East Asia at maging sa Pacific ngayong 2023 ang ekonomiya ho ng Pilipinas. Base ho yan sa pinakabagong report ng World Bank. Batay sa growth outlook para ho sa rehiyon, nangunguna ngayon ang Pilipinas na napanatili ang 5.6% na paglago ngayong 2023.
Ito ho mga kabombo Caster Nation ay mas mabilis kumpara sa Vietnam na nasa 4.7%, kung saan mas mababa ito mula sa 6.3% na forecast sa ito'y inilabas sa report noong April o ng Abril ng taong kasalukuyan. Para sa 2024, maaring lumago pa ang ekonomiya ho ng Pilipinas sa 5.8%. Ayon sa World Bank, ang mga reforma sa serbisyo at digitalisasyon ang nakapagambag sa economic opportunities at pinahusay na kapasidad ng tao na nagpapalakas ng pag-unlad dito ho sa rehiyon. Gayon din sinabi ng World Bank na nakatulong ang muling pagsigla ng sektor ng lokal na turismo sa tinatawag na services exports ng Pilipinas. Kumuha naman tayo ng pagulat sa labas ng himpilan. Ang Philippine Coast Guard umapila muli sa mga Pilipinong mangingisda na mangisda sa may Baho di Masinloc sa kabila pa yan ng presensya ng China sa lugar. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombong Marlene Padiernos. Umapela ang Philippine Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda na patuloy na mangisda sa Baho de Masinloc Shoal na nasasukupan pa rin yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mga bantang dulot ng nananatiling presensya ng China sa lugar. Kasunod ng pagputol ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa floating barriers na inilagay ng mga ito upang harangan ng mga Pilipinong mangingisda na makapasok at makapangisda sa loob ng lagoon ng nasabing shoal. Giit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines Commodore J. Tariela, wala lang kapangamampa ang mga Pilipinong mangingisda sa pagpatungo sa Baho de Masinloc, kasabay ng pangakong patuloy din na tulong at suporta tulad ng fuel subsidy at pamamahagi ng grocery items ng pamahalaan para sa kanila. Sa katunayan pa nito ay iniulat din ng opisyal na nadagdagan pa ang bilang ng mga mangingisdang Pinoy sa lugar, kung saan nakamontor pa ito ng nasa 54 na mother vessels ng mga Filipino fishermen sa lugar batay sa kanilang pinakahuling maritime patrol dito. Kaugnay niyan, narito pa ang dagdag na pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. I suppose more Filipino fishermen will already be motivated to go to BDM para dun mangisda. And this is something na hinihikayat ng ating pamahalaan. For the Philippine Coast Guard, our intention really is to provide security and safety to the Filipino fishermen, and also to support them in ensuring that makakapangisda pa rin sila dun sa area na yun. Mga kabombat Caster Nation, aminado ang Philippine Coast Guard na bahagyang mahihirapan pa rin ang mga kabayan nating mga mangingisda na makapasok sa loob mismo ng lagoon, sapagkat una nang iniulat ito na may 2 barko ng China Coast Guard ang nakabantay sa loob nito habang may nagpapatrolya naman sa labas nito. Ngunit gayon pa man ay maaari pa rin naman aniyang makapangisda ang mga Pilipino sa paligid ng naturang shoal o sa Baho de Masinloc, kung saan naabot nga sa 168 tons ng mga isda ang tinatayang nauhuli ng mga ito sa naturang lugar. Samantala, tiniyak naman ang pamahalaan na sakaling ulitin ng China ang paglalagay ng floating barrier sa iba pang lugar sa West Philippine Sea na sakop pa rin ng ating bansa, ay hindi magpapatumpik-tumpik ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines na agad itong alisin kasabay ng pangako pagkatanggol sa teritoryo at interes ng ating bansa sa abot ng kanilang makakaya. Para sa Bombo Network Bombo News, Marlene, ako po Bombo Marlene. Yes, Bombo Genesis. Maganda na hinihimok din ng Philippine Coast Guard ang ating mga mangingisda, no, na bumalik at mangisda dyan sa may, West Philippine Sea. But the thing is, anong contingency na inihanda dito ng Philippine Coast Guard sakaling ang umabot tayo doon sa worst case scenario dyan sa West Philippine Sea? Bombo Genesis, ayon dito kay Commodore J. Tariela, itong ang tagapagsalita sa mga usapin sa West Philippine Sea, magdadagdag sila ng presensya. Yung Philippine Coast Guard, magdadagdag ng presensya doon sa West Philippine Sea. Ngunit gayon pa man, aminado yung Philippine Coast Guard na hindi ganon kayaman yung ating bansa, sa mga materyales kagamitan para sa pagdadagdag. So hindi constant yung kanilang magiging increase doon sa presensya sa West Philippine Sea. Pero gagawin daw nila ang lahat upang matiyak pa rin yung seguridad at kapayapaan doon sa naturang pinag-aagawang lugar. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, gagawa sila ng paraan para madagdagan nga itong presensya ng mga tauhan ng Coast Guard doon sa bahagi ng West Philippine Sea, Bombo Genesis. Ang mahirap dyan, Bombo Marlene, kung katulad nung nababanggit ng Chinese ambassador na nakabase dito sa Pilipinas, na parang pang-aasar lang doon sa tropa ng China yung ginawa natin. Katulad nung naging laman ng balita kamakailan na isang mangingisda na talagang nagpahabol siya doon sa mga barko ng China. Ngayon, kung sakaling worst case scenario, sakaling magkaroon ng
halimbawa paputukan man o saktan yung ating mga mangingisda dyan, may mga nabanggit bang Philippine Coast Guard na pwede nilang gawin na kung sakaling ganito yung mangyari? Hindi naman sa pinapanalangin, pero kung sakali man lang. Bombo Genesis, actually sa ngayon ang sinasabi, ang binabanggit ng Philippine Coast Guard handa sila kung ano man yung posibleng gawin nitong mga China Coast Guard o iba pang tauhan ng China na nakapaligid doon sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero sa ngayon kasi hindi nila ibinabahagi o isinasa sa publiko yung iba pang mga detalye bilang syempre bilang controversial na rin yung mga hakbang na ito na strategy ng Pilipinas. Pero patuloy na tinitiyak ng Philippine Coast Guard na handa yung ating bansa sakaling may mga ganito pang uri ng mga pangaharas o pangubuli na ginagawa ng China sa ating mga isda dito nga sa bahagi pa rin na nasukupan ng ating bansa, Bombo Genesis. Ayan, okay. Para ho sa ating mga viewers, itong pinapakita ho natin, ito ho yung kung saan ay hinabol ho ng mga bangka ng China, mga kabombo Caster Nation, yung bangka ho ng isang mangingisda, no? Diyan mismo sa West Philippines. Ito yung nababanggit ho natin. Anyway, maraming salamat, Bombo Martin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 27 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa ang mga balita, nadagdagan pang bilang ng mga kandidatong posibleng maharap sa disqualification case. Dahil po ito sa maagang pangangampanya. Sa datos mula sa Commission on Elections, nitong Oktubre 3, nasa 53 na ang petisyon na inihain ng poll body para ho sa disqualification cases. 4,405 ang naisyuhan ng show cause order, habang 865 ang nakatanggap o natanggap na tugon ho dito. Habang ang posibleng bilang ng disqualification cases naman sa naging initial assessment ay aabot po ng 202 o 202 na kaso. Mayroon namang 287 na complaints ang ibinasura dahil sa kawalan ng factual basis. Nitong Martes, inisyuhan ng Commission on Elections sa Anti-EPAL Task Force ng 324 na show cause order at naghain ng petisyon para huyan sa diskwalifikasyon laban sa 18 mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, kinumpirma naman ng opisyal ng Department of Information and Communications Technology na sinimulan ng ilantad ng hackers sa dark web ang ilang data ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth matapos na bigong makakuha ng ransom money. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey D., batay sa initial analysis, kabilang sa mga impormasyong in-expose umano ay ang identification cards ng mga empleyado ng PhilHealth, kagaya na lamang ng Government Service Insurance System IDs. Sinabi pa ng DICT official na nakita nila sa dark web ang mga kopya ng payroll ng mga empleyado at iba pang mga detalye, kagaya na lamang ng kanilang regional offices, memo, directives, working files at hospital bills. Pagdating naman sa personal identifiable information, nadiskubre ang ilang IDs at mga larawan, subalit hindi pa makumpirma sa ngayon kung ang mga ito ay mga empleyado nga o mga miyembro ng PhilHealth. Ipinaliwanag pa ng opisyal na lumalabas na ang workstations at iba pang servers na apektado ng Medusa ransomware attack ay maaaring naglalaman ng mga impormasyon ng mga miyembro, bagamat binigyang diin naman ng opisyal na nananatiling intact pa rin ang database ng mga miyembro ng PhilHealth. Sa kasalukuyan, tinutukoy pa ng mga otoridad ang lawak na mga nakompormisong datos. Sa iba pa ang mga balita, nanatili namang pangunahing problema pa rin ng karamihan po ng mga Pilipino ang tinatawag na inflation o ito ho'y pagkontrol sa tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon po yan sa lumabas sa survey ng Pulse Asia. Isinagawa ang survey mula ho Setyembre 10 hanggang Setyembre 14 kung saan nadiskubre na 74% o 74% ng mga Pilipino ang nagsabing ang pagpapahupa ng inflation ang kanilang pangunahing national concern na dapat agad tugunan ng Marcos administration. Ito ay mas mataas ng 11%, 11%, kumpara ho yan sa lumabas na survey noong Hunyo ng kasalukuyang taon. Ang sentimiento ng publiko ayon sa Pulse Asia ay hindi nagbabago sa pagitan po yan ng Hunyo ng taong 2023 at ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Sa lahat ng rehiyon sa bansa, ang pangasiwa sa inflation ay ang nangungunang problema na tumaas ng 5.3% noong Agosto. Pinakamataas sa Visayas na nasa 80%. Sinundan ng Mindanao na nasa 79%. Ang Balance Luzon naman ay nasa 72%.
Habang ang National Capital Region o ang Metro Manila, ito ho'y nasa 66% o 66%. Nadiskubre rin sa survey na ang pagtutol ng publiko sa kung paano pinangangasiwaan ho ng pamahalaan ang inflation ay tumaas ng hanggang sa 56% noong Setyembre mula ho sa 37% nitong buwan ng Hunyo. Tanging 16 o 16% lamang ang pabor sa pagtugon ng pamahalaan sa inflation at 28% lamang po mga kabombo ang nasa undecided na kalagayan. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat ang Department of Tourism. Hinamon ni Senator Nancy Binay na manawagan sa Indonesian Tourism Chief na itama at magsorry sa naging pahayag nito patungkol sa controversial na tourism promotional video ng Pilipinas. Kaugnayan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Hinamon ni Senadora Nancy Binay ang Department of Tourism na manawagan kay Indonesian Tourism and Creative Economy Minister Sandiaga Uno na itama ang nauna nitong payag patungkol sa tourism promotional video ng Pilipinas. Ito ay dahil sa naging payag ni Uno na nakita niyang stock footage ng rice paddies ng Indonesia sa video na ipinalabas sa isang dinner na hinost ng Pilipinas sa United Nations World Tourism Organization Conference noong Hunyo sa Cambodia. Sa budget hearing ng Department of Tourism, nanindigan si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na walang ganitong footage na pinakita sa naturang dinner. Ibaan niyang video na ipinresenta sa naturang conference dinner sa naging controversial na promotional video ng Love the Philippines campaign. Paliwanag ng Department of Tourism Chief na layunin ng dinner na talagang ipakilala ang Cebu bilang host para sa Joint Commission meetings para sa United Nations World Tourism Organization sa 2024. Git naman dito ni Binay, kung pinaninindigan ng DOT ang kanilang payag ay dapat na mag-demand ng formal apology mula yan sa Indonesian Tourism Minister dahil lalabas na nagsisinungaling ito. Ang mga payag rin anya nito ay makukonsiderang paninira sa tourism campaign ng Pilipinas. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senadora Nancy Binay at Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. You're standing by that statement, he should apologize to us. Wala bang effort on our part to get an apology dun sa tourism minister na yon? Kasi he's lying based on your statements. Madam Chair, since we're talking about the video that was shown during the dinner, the purpose of the dinner was actually to introduce Cebu as the host for the Joint Commission meetings for UNWTO next year. And therefore, the subject of the video that was shown were actually sceneries in Cebu, which definitely did not include the Hindi, kaya ng terraces. secretary you should demand an apology dun sa tourism minister na yon. Because it was carried out by different newspapers and different media outlets. Tapos he was lying, I mean, based on your statements, na you've never shown that video in question during the launch was not shown in Cambodia. So anong rice paddies yung pinagsasabi niya na Makikita sa budget hearing na hindi kontento dito si Binay dahil dapat anyang formal communication ang gawin ng kagawaran ng turismo. Kaya naman pinayuhan ng Senadora ang Department of Tourism na makipag-ugnayan kay Department of Foreign Affairs Secretary Manalo para iparating nito ang reklamo at paglilinaw sa Indonesia. Sinabi ni Frasco na hihingi sila ng payo sa Department of Foreign Affairs at Executive Department hinggil sa kahilingan ng Senador na mag-issue ang Department of Tourism ng statement sa pag-deny sa mga payag ni Uno. Inihayag din ni Frasco na bibigyan ng Department of Tourism ang Senate Finance Committee ng kopya ng sulat bago ang plenary deliberation sa budget ng ahensya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 25 minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga balita, tumaas ng 3% ang pinautang ng mga bangko sa bansa para ho sa mga micro, small and medium enterprises o ito yung mas kilala bilang mga MSMEs. Ayon ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas na mayroong kabuuan na 461.39 billion pesos ang nailabas nilang pautang sa unang 6 na buwan ng kasalukuyang taon o ng taong 2023. Kumpara ho yan sa 447.7 billion pesos na pautang noong nakaraang taon.
Nangangahulugan ito na mayroong 4.71% ang compliance ratio sa pagtatapos huyan ng Hunyo na base na rin sa nakasaad sa Magna Carta for Small and Medium Enterprises. Mayroong mahalagang tungkulin sa ekonomiya ang mga micro, small and medium enterprises na silang bumubuo daw ng 99.5% ng mga establishmento at 62.8% na total labor force sa buong bansa. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng grade 5 student ng Peña Francia Elementary School sa Rizal na si Francis J. Gumikib na nasawi 11 araw matapos na umano'y sinampal ng kanyang guro. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Group at spokesperson Romel Lopez, agad na inaksyonan ng mga social worker mula sa DSWD Field Office 4A ang insidente at susuportahan ang naiwang pamilya ng estudyante at magbibigay din ng kinakailangang tulong. Kaugnay pa riyan, ipinag-utos na rin ni DSWD 4A Regional Director Barry Chua ang case management para sa pamilya Gumikib at agarang financial assistance para sa ospital at funeral expenses. Sinabi naman ni Lopez na sasagutin sa minimum financial assistance na 10,000 pesos na magmumula sa DSWD ang medical at funeral expenses. Una nga rito, dumanas si Gumikib ng pananakit ng ulo at tenga na humantong pa sa internal brain bleeding at coma bago ito tuluyang nasawi. Kasalukuyang gumugulong na rin ang criminal investigation ng Antipolo Police Station sa nangyari habang nagsasagawa na rin ng hiwalay na fact-finding at administrative investigation ang Department of Education. Oras natin mga kabombo, mayroon na lamang po tayong 22 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga balita, ilang mga grupo ho ng transport, itong mga transport group, kontento na raw sa 1 peso o itong 1 piso o piso na provisional na taas pasahe. Ang grupo ho ng mga mananakay naman, hindi sang-ayon na madagdagan daw ang taas pasahe. May nakuwang report po dito si Bombo Jovino Galang. Naging kontento ang ilang transport group sa naging desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na payagan silang pansamantala ng dagdag na piso na pamasahe sa mga pampasaherong jeepney. Sinabi ni Piston President Obit Martin na kontento sila sa naging desisyon ng LTFRB, subalit kanila itong babantayang mabuti at kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo ay muli silang hihirit. Give and take situation lamang po tayo ngayon pagkat hirap na rin ang talagang ang ating hanay, ang aming hanay. Pangalawa, ako ho'y nagpapaalala sa lahat ng jeepney drivers nationwide. Ang effectivity po ng ating paniningin ng provisional increase sa 1 peso ay 12.01 ng linggo o lunes po ng 12.01 effective na po yan. Yung pong mga hindi susunod o maniningil na ng maaga, meron po itong karampatang parusa. Ako'y nananawagan sa ating mga commuters, tayo po'y magtulungan. Kung meron pong maniningil ng maaga, puri po ang plate number, itawag po sa LTFRB at may karampatang parusa po yan. Sa panig naman ng grupong Passenger Forum, sa pamagitan ni Primo Murillo, na nagpasalamat sila sa LTFRB dahil napigilan ang hirit sana na 5 piso na taas pasahe ng ilang transport group. At kung ito ay maaprubahan, ay malaking pasanin ito sa mga mananakay. Nagulat kami doon sa petisyon, 5 piso. Ang sabi namin, wag naman. Malaki pong masyado ang 5 piso at lalo na kung permanente itong fare increase, masyadong mabigat. Lalo na po kung isasalang-alang po natin na 4 hanggang 6 na beses sumasakay ng jeep yung ilan nating mga kababayan. Ang ibig sabihin po nito, katumbas ng isang araw na minimum wage yung madadagdag na pasanin doon sa mga mananakay. Sa ngayon po, bagamat ang mga pasahero po ay nananatiling against sa fare hike, naiintindihan po namin yung sitwasyon ng mga tsuper, ng mga operator 11 times in a few weeks, no? Na nagtaas po yung gasolina. At ang mabuti lang po, napigilan natin na hanggang piso lamang. Ang mabuti lang po, ito ay provisional
At ang sinasabi ng ating mga super at operator, pagka bumaba ulit ng 56 to 57 yung gasolina, ay dapat tanggalin na itong provisional increase na ito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Meron na lamang ho tayong 19 na minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ho ng umaga. Abangan humamaya ang ating panayam o interview sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard na nakabase ho dyan sa Northeastern Luzon. Makakausap po natin mamaya si Coast Guard Ensign Lami Manglugay ng Coast Guard District Northeastern Luzon. Kaugnay ho dito mga kabombo sa pananalasa pa rin po ng bagyong Jenny. Ang natura hong unit ng Philippine Coast Guard ay may area of operation dyan sa bahagi po ng Central Luzon hanggang dyan sa Cagayan Valley at ang Cordillera Administrative Region. No? At hanggang doon sa bahagi po ng Batanes na kung saan ay kasalukuyan pong nasa ilalim ng signal number 3 at posible magtatagal po ng ilang oras no? Hanggang sa tuluyan pong lalabas ang bagyong Jenny mula po sa Philippine Area of Responsibility. Samantala muna. Sa karagdagang pang pag-uulat, ang pinal na desisyon ng Commission on Elections sa mga tumugon sa inisyuhan ng show cause order ilalabas sa susunod na 2 linggo. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Eliza Eclarinal. Ilalabas ng Commission on Elections ang kanilang pinal na desisyon ukol sa mga tumugon sa kanilang inilabas na show cause order sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, nasa 4,000 na ang inisyuhan ng show cause order at maaari pa itong madagdagan. Anya, ang nasabing bilang ay maliit na bilang lamang kung isa sa alang-alang ang nasa mahigit 1 milyon na naghain ng kandidatura para sa Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. Giit nito na marami ang sumusunod sa pamantayan ng lokal na halalan, ngunit may mga libo-libo din na matitigas umano ang ulo at hindi pa rin sumusunod. Matatandaan na bago nagsimula ang election period, inamyandahan ng guidelines ukol sa nasabing premature campaigning. Ayon nga kay Garcia, kahit video o larawan lamang ang ipinapadala sa Commission on Elections, sila na ang gumagawa ng paraan upang mangalap pa ng karagdagang impormasyon at iba pang ebidensya laban sa mga lumalabag na kandidato. 3 araw lamang din anya ang palugit na ibinibigay ng Commission on Elections sa mga pinadalhan ng show cause order upang sila ay makasagot at makapagpaliwanag para depensahan ang kanilang sarili ukol sa premature campaigning at iba pang illegal na aktibidad na may kaugnayan sa halalan. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. First time po ito na may ganyan. At the same time, siyempre first time tayo nagpatupad sa ganitong tinatawag na premature campaigning na prohibited. At ito ay gusto natin maging halimbawa. Yung mga mamimili ng boto later during the campaign period, mag-isip-isip sila. At the same time, meron na po tayo na pailan ng mga disqualification. Hopefully po, baka bago mag-October 30, may mga ma-disqualify na po tayo at para hindi makasama mga pangalan nila sa listahan ng mga kandidato. Inyong napakinggan ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Meron na lamang ho tayong 18 minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. At katulad ho ng ating nababanggit ho sa inyo kanina, makakausap natin si Coast Guard Ensign Lami Manglugay ng Coast Guard District Northeastern Luzon. Ang natura hong unit ng Philippine Coast Guard ay may area of operation mula ho dyan sa bahagi po ng Central Luzon hanggang sa bahagi po ng Batanes na nasa ilalim nga po ng signal number 3 sa kasalukuyan. Magandang umaga at welcome sa Bombo Radio Philippines, Coast Guard Ensign Lami Manglugay, sir. Magandang umaga din po at lahat ng Ayan, medyo Hello sir, good morning. Okay, ayusin lamang ho natin sandali mga kabombo. Good morning, sir. Ayan, okay, sige. Good morning. Thank you so much sa pagpapaunlak po ng aming invitation na kayo po yung aming makausap. Sa ngayon sir, kamusta po yung ating mga unit dyan sa Northern Luzon or Northeastern Luzon, lalo ho at ang part ng Batanes and parts of Apayao, Ilocos Norte at maging ng Cagayan ay nasa ilalim po ng tropical cyclone wind signal number 1 hanggang sa number 3, sir? Yes, sir.
Up to now, sir, kasalukuyan pong standby na po yung lahat ng aming mga assets at personnel po sa iba't ibang bahagi po ng Region 2. Okay, sige. Ayusin lamang ho natin mga kabombo, no? Hopefully may balik pa rin po natin yung mas magandang reception doon sa bahagi po ng northeastern Luzon. Kasi nauna ho nabanggit kanina ng Philippine Coast Guard na medyo hindi ho ganong kagandahan yung signal dahil nga po dito sa pananalasa o posibleng pananalasa ho ng bagyong Jenny sa ilang mga lugar ho dyan mga kabombo. Mamaya, balikan pa rin po natin ang linya ni Coast Guard Ensign Lami Manglugay. Okay. Sir Lami, good morning. Balik ko tayo. Hello sir, good morning. Okay. Sir, nababanggit po ninyo kanina na naka-deploy ho yung ilang mga assets natin. So far, kamusta ho yung mga ginagamit ho natin mga assets sa mga rescue and search operations? Okay, sige. Medyo problema ho talaga mga kabombo. Sige, siguro sa mga susunod pong mga edisyon ng Bombo Network News, mga kabombo, abangan po ninyo ang dagdag pang nating mga updates, mga development mula ho dyan sa norte kung saan ay patuloy pong nananalasa ang bagyong Jenny. Mula ho dyan sa bahagi po ng Cagayan, Apayao Province, na bahagi po ng Cordillera Administrative Region hanggang doon sa Ilocos Norte at dyan sa bahagi po ng Batanes, ang pinakadulong probinsya ho ng Pilipinas, dyan sa Northern Luzon. Oras natin, meron na lamang ho tayong 13 minuto bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Inihahanda na ang 7.9 billion pesos na panukalang 2024 budget ng Department of Trade and Industry at ng mga tax agencies nito para huyan sa presentasyon at talakayan sa plenaryo ng Senado matapos ho itong aprubahan ng Senate Committee on Finance sa ilalim po ng Senate Subcommittee na pinamumunuan ni Senator Mark Villar. Sa naging budget deliberation, sinabi ho nitong si Senator Villar na inaasahan niya ang Department of Trade and Industry at mga attached agencies nito na makamit ang kanilang mga layunin tungo huyan sa mas sustainable na ekonomiya. Gayunpaman, napansin ni Villar ang pagbaba ng budget allocation sa consumer protection, consumer education at advocacy programs sa kabila huyan ng pagiging isa sa priority sector para huyan sana sa development agenda sa susunod na taon. Sinabi nitong si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual sa komite na ang kanilang proposed budget ay gagamitin sa pagpapalakas ng purchasing power ng mga Pilipino sa pamagitan po yan ng pagtiyak ng food security, pagbabawas ng transport at logistics costs at pagbabawas huyan ng halaga ng enerhiya. Anya, titiyakin din ng ahensya ang mga maayos na microeconomic fundamentals katulad huyan ng pagpapabuti ng bureaucratic efficiency at maayos na pamamahala sa pananalapi. Gayunpaman, inihayag pa ng kalihim na patuloy din na susuportahan ng Department of Trade and Industry ang manggagawang Pilipino. Gayon din ang pagpapaunlad ng micro, small, and medium enterprises. Samantala, kumuha naman tayo ng karagdagang pag-uulat sa lalawigan. Nasa 3 bata ang nailigtas ng DSWD Caraga mula sa kulto sa Surigao del Norte. Kaugnay niyan, may nakalapang report ng Bombo Radio Butuan. Nakaligtas pa ng 3 mga menor de edad na biktima ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan, Barangay Siring sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Ang mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development at sa ngayon nasa DSWD Central Office na ang mga ito. Ayon kay Mark De Verreyes, Information Officer ng Department of Social Welfare and Development, Caraga, una na nilang nakuha ang mga magulang ng unang 6 ng mga bata na ngayon ay nagsama-sama na sa DSWD Central Office. Umaasa na lamang ang opisyal na mayroon pa silang mga batang makuha galing sa SBSI. Lalo na ngayon, mayroon na silang petition for voluntary commitment at writ of habeas corpus. Ngayon po, nasa DSWD MCR na po since yung magkakandak na po ng hearing, no, is already the DOJ dun sa Manila po. So yung mga complainants po natin, yung mga nagrereklamo, nandun na po. At yan ang balita galing dito sa impila ng Bombo Radio Butuana at para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania para sa number 1 at the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Maalala ho ninyo yung nauna kong nangyari na pagbagsak na isang Cessna plane diyan sa bunganga po ng Mayon Volcano, mga kabombo. Kamakailan, ilang buwan na po nakakalipas. No? Habang nagsasagawa ho ng search and rescue operation noon ng ating kasundaluhan, may nangyari pong ambush kung saan 2 sundalo ang namatay. Ngayon, may report pang Bombo Radio Legazpi, 2 high-ranking officials ng New People's Army ang patay sa engkwentro sa pagitan po ng kapulisan sa Daraga Albay. Yung mga involved daw ho dito, mga kabombo, ay sinasabing yun din yung unit na nagsagawa ho ng ambush doon sa magsasagawa ng search and rescue operation noon na kasundaluhan doon sa bumagsak na Cessna plane. Sa detalye ho nito, makikuha tayo ng balita mula sa Bombo Radio Legazpi. Patay ang 2 pinaniniwalaang high-ranking officials ng New People's Army sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng kapulisan sa kahabaan ng Bicol International Airport Access Road, mismong harap ng Police Assistance Center sa Barangay Bascaran, Daraga Albay. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Police Colonel Fernando Conanan Jr., Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, nangyari ang engkwentro bandang alas 5 ng hapon habang nagpapatrolya at nagmamando ng trapiko ang kapulisan nang bigla na lang napagbabarili ng riding in tandem. Dahil dito, agad namang gumanti ng putok ang mga otoridad na nagresulta sa pagkamatay ng 2 rebelde habang wala namang sugatan sa tropa ng kapulisan. Ayon kay Cunanan, posibleng may plano na talagang salakayin ng rebeldeng grupo ang Police Community Station sa lugar dahil mayroong nakuhang mapa sa loob ng wallet ng isa sa mga suspetsyado. Pinaniniwalaan din na ang mga naturang sospek ang posibleng nasa likod ng pamamaril patay sa 2 tropa ng militar sa Barangay Kutmun, Kamalig, Albay noong Pebrero 21 ng kasalukuyang taon kung saan nakatakdasa ng tumulong sa paghahanap ng bumagsak na Cessna plane sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang pagsasagawa ng hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na sospek at naglatag na rin ang mga choke point para sa pagkakaresto sa iba pang mga suspetsyado. Batay sa pahayag ng mga police personnel na sangkot sa engkwentro na tinatayag nasa 6 na miyembro ng rebeldeng grupo ang kanilang nakasagupa. May 2 nakamotorsiklo na huminto po sa harapan niya. And then initially, bumunot yung backrider, pinaputokan po yung kasama natin. At buti, mabilis nag-react yung tropa natin, nakaganti ng putok, natamaan yung driver and then yung backrider at gumanti rin at napaputokan din. Nakita natin yung suspect na nakuha natin sa may palayan, may mga mapa siya. May mga pangalan, may direction yung mga mapa niya at possibly at sa pagkakilala po ng mga tropa natin sa Philippine Army at ito rin yung mga suspects na nag-ambush doon sa tropa nila sa may Kamali. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Ang isang municipal library doon sa isang bayan sa Iloilo hinagisan ng granada. May kabuang detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. May sinusundan ng persons of interest ang Iloilo Police Provincial Office kaugnay sa nangyaring paghagis at pagsabog ng granada sa harap ng Municipal Library at sa gilid ng fire station sa Dingle, Iloilo. Sa nangyaring pagsabog, nasira ang parte ng bintana ng Municipal Library at natamaan rin ng shrapnel ang nakapark na mga fire truck at rescue boat ng fire station. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na hindi pa maaaring isa publiko ang pangalan ng mga sospek dahil patuloy pa ang hot pursuit operation. Aniya, hindi pa matukoy ang motibo sa paghagang kinalaman sa nalalapit na eleksyon. May sinusundan na po na persons of interest, yung Dingle Municipal Police Station regarding sa paghagis doon sa hand grenade sa Municipal Library ng Bayan ng Dingle. Sa ngayon, hindi pa natin na-determine yung motibo dahil ongoing po yung investigation na kinakandak ng Dingle Municipal Police Station. Si Police Major Rolando Aranio ang spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Karagdagan sa ating mga provincial report dyan sa Butuan City, mga tricycle dyan nagbigay ng isang linggo na mga libreng sakay sa mga guro kaugnay huyan sa World Teachers Day celebration, habang ang Department of Education Secretary na si Secretary Duterte bibisita ho sa naturang lungsod ngayong araw. May nakuang report ng Bombo Radyo Butuan. Naghahandog ng isang linggong libreng sakay ang Butuan City-wide Tricycle Transport Association para sa lahat ng mga guro nitong lungsod. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Wilfredo Ibanez Jr., chairman ng nasabing asosasyon, na ito'y bilang tribute nila sa mga guro at bilang pakikisa na rin nila sa pag-host ng Butuan City sa culmination activity ng World Teachers Day celebration sa buong Pilipinas. Gaganapin ang nasabing programa ngayong araw na dadaluhan ng mga matataas na opisyal ng Department of Education sa pangunguna ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte Carpio. Aabot umano sa mahigit 700 mga miyembro ng kanilang asosasyon ang magbibigay ng libreng sakay na nagsimula na nito pang Lunes at matatapos sa Biyernes. World Teachers Day nag-umpisa September 5, then magtatapos siya by October 5 Tayo dito sa Butuan, mapalad tayo dahil ang Butuan City ang host ng culmination ng World Teachers Day celebration Philippines Rinig namin bibisita din si Vice President Sara Duterte. At yan ang balita galing sa pila ng Bombo Radio Butuana at para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania para sa number 1 at the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo International News. Tinanggal na bilang US House Speaker si Representative Kevin McCarthy. Sa ginanap na botohan ay mayroong 216 ang bumoto. Natanggalin siya habang 210 naman na mambabatas ang kumontra. Sa nasabing botohan ay mayroong 8 Republicans na kaalyado nito ang bumoto na patalsikin siya. At ito ay sina Andy Biggs, Ken Back, Tim Burkett, Ellie Crane, Matt Gaetz, Bob Good, Nancy Mace at Matt Rosendale. Naging makasaysayan ang pagtanggal sa kanya dahil sa walang House Speaker ang napatalsik pa sa pamamagitan ng pagpasa ng resolution. Dahil dito ay kailangan nang magbotohan ang mga mambabatas ng bagong House Speaker. Kung magugunita ay naghain nga ng motion si Florida Congressman Matt Gaetz para patalsikin si McCarthy dahil sa pakikipagsabuatan sa mga Democrats para magkaroon ng government shutdown. Samantala sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, hindi pa rin tumigil si dating US President Donald Trump na banatan si New York Attorney General Letitia James at judge ng kanyang civil case na si Judge Arthur Ingoron. Sa ikalawang araw na pagdinig ng kanyang civil fraud case na inakusahan ni Trump ang dalawa na nagbibigay ng maling impormasyon. Inihalimbawa nito na sinabi ng judge na ang kanyang Mar-a-Lago properties ay nagkakahalaga lamang ng $18 million pero sa katunayan anya ay nagkakahalaga ito ng $1.5 billion. Kinwestiyon naman ni Judge Ingoron ang nag-aabogado o mga abogado ni Trump na hindi na dapat nila kontrahin pa ang kanyang inilabas na desisyon noon. Kaya nagkaroon anya ng pagdinig ay para iapila ang mga kasong panloloko na ginawa ng dating Pangulo at ang mga anak nito. Nagbunsod naman ang kaso ng hindi paglalabas ni Trump ng tunay na financial statements nito sa kanyang negosyo doon sa New York. Bombo Foreign Exchange Update. Para po sa palitan ng piso kontra sa ibang mga foreign currencies, magkakabumbong ngayon pong araw na ito. Araw ho tayo ng Miyerkules. Ang isang US dollar katumbas ng 56 pesos and 78 centavos. Para ho sa Hong Kong dollar, 7 pesos and 24 centavos. Nasa 41 pesos and 33 centavos naman. Katumbas po ng isang Singaporean dollar. Para sa Saudi Arabian Rial, katumbas po ng 15 pesos and 12 centavos. At nasa 59 pesos and 45 centavos ang katumbas ng isang euro. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father,
we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kababa, Kister Nation, sa ating Christmas countdown, 82 days to go bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para